Breaking news mga kababayan, nako po, Senator Risa Hontiveros, hindi po makakaligtas dito dahil may resibo po. Ito po ang kumakalat po ngayon. At dito po i-discuss si Katonying dahil sa 3 billion pesos na insertion na nagkokonekta sa kanya sa flood control issue. Halaka mga kababayan. At dito, mariing itinanggi ni Risa Hontiveros na wala akong BICAM insertions. Wala sa unprogram funds. Period. Isa po, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial sa 2025. Halaka mga kababayan. Paano na ito, Miss Risa Hontiveros? May resibo daw? Insertion ni Senador Risa Hontiveros? Merong resibo, sabi ni Katonying. Nako po mga kababayan magkape po tayo at habang nagngangat-ngat ng pandesal, panoorin po natin ito. Pasabog ni Katonying na binulgar ni Mayor Magalong. Grabe mga kababayan, walang ligtas. May resibo po. Ito. Meron po kasing ganyan si Senator Risa Hontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Hontiveros di po ba? Sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Yung pong first sentence niya. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Hontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Hontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit papano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo, definition of terms, Kapag ka po sinabing insertion, sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag ka po ang insertion, mga kababayan, ay inimplement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor, ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Hontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news ang atin pong sinabi o ipinahayag. Ano po mga kababayan? Dali lang Senator Risa, alisin muna kita dyan Alisin muna dyan. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito?
Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi na meron pong halos lahat ng mga senador ay meron pong insertion. Ito po, ay hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry, remove na pala kita. Ito pala yon. Ayan, no, si Senator Ping Lacson. Sabi po ni Senator Ping Lacson, almost all, halos lahat ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan, meron pong mga senador na kumikbak na mula dun sa project na ginastusan ng insertion. Ano po, yan po yun, si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman na ang pangalan po ay JB Ejercito, Senator JB Ejercito, na pa-interview sa atin. Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? Alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pa say National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearings. Sandali lang, alisin na muna kita. Alisin muna natin si Senator JB Ejercito. So, iyan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JB, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pag... So yan mga kababayan, talagang tahasan na tinatanggi po ni Risa Hontiveros itong insertion, nag-insert po siya. Sabi naman ni JB Ejercito, lahat, 'di ba? Tapos merong sinasabi po si Lacson. Check nga natin yung sinabi ni Lacson mga kababayan. Mukhang check nga natin. Ito po yung sinasabi ni Lacson po na tila si Risa Hontiveros ang pinakamalinis daw na senador. Wow! Malinis! Risa! Ito po yung sinabi niya mga kababayan. Nakakatawa nga ito Ito po. So ang sabi dito, i-check natin mga kababayan na tatalakayin po natin para maliwanag. Sasabi dito mga kababayan, malupit. Check na natin para maliwanag po. Para makita nyo na talagang amazing. So ito po. Ito, sad reality is mas mabilis kumalat ang fake news, disinformation kumpara sa totoong impormasyon. Sabi ito. Sabi ni Lacson, Hontiveros lang daw ang malinis sa Senado. Wow! Wala akong BICAM insertion.
Wala sa unprogrammed funds period. Ayan, mga kababayan. May mga kumakalat ka. Eto, tignan nyo mga kababayan, no? Ito ba yung balita na talagang tinatanggi po ni Risa Hontiveros na DCRH links Risa Hontiveros 3 billion .35 budget insertion 750 million for flood control. Ala ka, grabe mga kababayan. What happened now? Today and tomorrow. Paano na ito, Miss Risa Hontiveros? Kailangan masagot mo ito. Sinagot naman niya, pero sabi nga, pagka nadadawit kasi ang pangalan mo, yung mga tao, iba-iba na po ang mga iniisip dito. Hindi natin sinasabi na si Miss Risa Hontiveros guilty. Kailangan maimbestigahan ito para malaman ang katotohanan. So ngayon mga kababayan, puntahan po natin ito si Katunying. Kung ano ng balita, di ba? Ito po si Katunying. Okay, insertion pareho din. Opo. At gaya po na uulit-ulitin ko to wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan? Sabi ni Senator Risa Hontiveros, wala. Wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Hontiveros? Wala po akong BICAM insertions. Wala sa program fund. Period. Sabi po niyang ganun, mga kababayan. Ayun. Dito kasi mga kababayan, kaya si Katunying naglalabas ng sama ng loob kasi nga po, sinabihan po siya na fake news. Ito kasi mga kababayan, pinakita po ni Mayor Magalong yung kanyang resibo. So dito, lumabas pong pangalan ni Senador Risa Hontiveros na may insertion na 3.35 billion. Isa dito, 750 million dito sa flood control. Kaya sabi ni Katunying, insertion ni Senator Risa Hontiveros, merong resibo. Hindi naman masama ang insertion. Subalit, the top what, magiging mali ito kung ikay nangungumisyon. Kung kumikikback ka, yun ang masama. Ito yung sinasabi ni Katunying, kaya nagpapaliwanag si Katunying na hindi naman masama ang insertion. Yun nga lang, kung ito'y sasamahan ng pagkabuaya, pagkagarahaman, gahaman, pangungulimbat, yari, may resibo, ala ka. Ito po si Katunying naglabas ang sama ng loob na sabihan na fake news. Yun. Kaya po nagkaroon po kami ng programa ni Combachero, at ang programa po namin ni Combachero ay noong kahapon po sa 2x2, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito po yung portion. Sana makinig kayong mabuti Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Hontiveros. O yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga, at pati na yung opisina ni Senator Risa Hontiveros. Opo. Andito po yung bahagi na aming talakayan ni Kumbatserong Jerry Baha. Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po Yun. Ito. Video file. Document. Ayan, most recent.
sa inyong sa budget nitong taon na to. Hindi ako makapaniwala eh. Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbatsero? Kahit sinabi kahit mo na, ako pa nagsabi. parang mas gusto kong Masakit naman yan, kumbatsero. O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may may ratification ng Senado? Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nagparking. Dito kasi mga kababayan, binabanatan po ng mga pinklawan si Ka-Anthony Taberna. Dinumog po ng mga pinklawan sa FB na sinasabing fake news ang balita ni Katonying. Ipinagdiinan ni Katonying, hindi, may resibo tayo. Hindi tayo fake news. Dinamay yung anak, dinamay yung asawa, binas na din. Dahil po sa mga pahayag ni Katonying, binabakbakan ng mga pinklawan. Halaka. Grabe na. King din kay Senator Risa. Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga. Ayun mga kababayan, yun ang mahirap doon. May resibo kasi. Paano natin papasinungalingan yan? Kailangan masagot ito ni Miss Risa Ontiveros dito sa Blue Ribbon Committee. Imbestigahan ito. Ito po sinasabi po ng mga komento. Hindi pwede kasi bias naman sa iba. Diba? To be fair, sabi niya, kailangan isama si Risa Ontiveros sa investigasyon sa ginagawa po ng Blue Ribbon Committee. Pero sabi ng ilan, I doubt it. Kasi si Tito Soto at Ping Lacson ang gumagawa ng direksyon. Ayaw nilang masakote ang kanilang mga kabaro. Halaka. Yari. Yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Sa buong budget nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, no? Tingnan ko na nga para sige nga, ikaw na magsabi, Grabe ito, 3 billion po mga kababayan. Ang naka-allotted po dito sa flood control, 750 million. You have to bend the law. Mga kababayan, grabe. May resibo, paano yan? Nandun sa laptop ni Mayor Magalong, ito yating pinakita Naku, syempre, hindi naman magsasabi si Katonying na wala siyang nakitang resibo. Grabe ito. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. Risa Ontiveros? 3 billion, 3.0
35 billion. 3 3.035. billion, 35 million, and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung Tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 700, nasa 715 million. Ayun. Oo. Pakitanong Baka natin. na parkingan lang siya ng Baka iba nga eh. nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating... Ayun naman. Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Hontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa ating ngayon, pinakinggan nyo mabuti. Ano sabi ko doon, kumpatsero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Hontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dali lang po Sensya na kayo at medyo Yari na, mga kababayan. May maiimbestigahan na ba, Katunying? Ala ka! Naniniligado si Risa Hontiveros. Pero mga kababayan, klaruhin natin. Hindi natin sinasabi na guilty po si Senador Risa Hontiveros. Nililinaw lang natin kasi nga, pag meron ka talagang meron kang insertion, naninilikado ka. Talagang ibabash ka ng taong bayan dito. Siyempre, ito pinakamainit na topic. Pag nanakaw, flood control issue, tapos wala pang nangyayari. Di ba? Ito yung pinakamainit mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent Ilang asar pa, no? Ito. Yun. Yari. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. Ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado. May resibo. Ayan po. Yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita nyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Yari. Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po ay sa Tondo. Construction of multipurpose District 5 Manila. Construction of road Barangay Palapad San Fabian Pangasinan. Construction of road Barangay Kasampagan Laocan. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Hontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road Sitio San Jose,
Candongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan o, 20 million to. Construction of Barangay Hall, Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung inimplement ng tama yung proyekto. Ano ba? Ayun, dito kasi mga kababayan, masyadong defensive si Miss Risa Hontiveros. Sinasabi niya fake news. O, kita niyo po mga kababayan, no? Yung sa 3 billion na project niya, ang dami. Kasama pa ang Itiagi Isabela. Ang gagandang mga project. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Grabe, 21 project mga kababayan. May 20 million, 100 million, 10 million, 25 million, 20 million, 25 million. Ang dami, pinakamababa, 5 million. Hindi naman masama ito. Ayun na yun to, grand total, 3,35,800,000. Walang masama sa insertion. Ang masama, this is the very exciting part, kung nangungumisyon ka dito sa mga project na ito. Yan ang sinasabi ni Katunying. Ba problema doon? Atuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of multipurpose building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of multipurpose building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Obensaban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiagi, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiagi, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. O, yan po first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Alisin ko na. Remove from studio. Ang tindi nito mga kababayan, may resibo tapos todo tanggi si Risa Hontiveros. Wala namang masama talaga sa insertion. Ang masama kung lahat ng mga project na yan na bilyon ng halaga, pag meron kang kickback dyan, meron kang under the table na komisyon, yan ang masama. Diba? Nako po, delikado po ito, may resibo. So, page 1. Uulitin ko lang, kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan ng baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya.
Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan. Pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar-led solar light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Zambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control. So yan mga kababayan, ang ating first part. Nako po mga kababayan, tinatanggi kasi ni Miss Risa Hontiveros ang kanyang insertion. May mga resibo. Imposible, galing po ito sa listahan ng Senado. Imposible na magkakamali o typographical error. Napakaraming mga project. Wala namang masama dito kasi magagandang mga project ito. Pero ang masama, pag ito meron kang komisyon dito, yun ang masama. Diba? Wala namang sinasabi si Katunying na masama yung insertion, pero ang masama, pag may kickback dito, yun ang masama. Sinabihan kasi na fake news si Katunying, kaya si Katunying naglalabas ang sama ng loob. May resibo. Miss Risa Hontiveros, may resibo dito. Binabakbakan kasi ng mga pinklawan si Katunying. Pati pamilya, damay-damay. Diba mga kababayan? Okay na pong umusga dito. Kung ano masasabi nyo mga kababayan, ayan, no? Diba? Wala daw siyang alam. Wala siyang insertion, daming resibo, daming project. Mga kababayan, kayo na humusga. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Katunying ba? Na naglahad ng resibo dito po sa sinasabing insertion ni Miss Risa Hontiveros na kanya namang pinagdiinan na itinanggi na wala siyang insertion. Fake news ito. Period. Diba mga kababayan? Kayo na humusga. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.